This is the PCIJ, the Philippine Center for Investigative Journalism, broadcasting from Manila. Alam mo, ako naman ay yung lahat halos na pangarap ko, nakamtan ko na. Nung una, pinangarap ko lang na maging kaangat sa buhay sa Tondo para umasenso ng konti. Pangalawa, makatapos mag-aaral. Pangatlo, magkaroon ng isang maayos na pamilya. Nagkaroon naman ako. So, ako maging congressman. Sabi ko, sana ay maging maayos ako na congressman. Very proud of my accomplishments as a congressman. Naging speaker pa nga ako. Kaya halos lahat, tapos sa Senate naman, na-elect tayo Senate President. Karamihan naman ng aking sa aking mga advocacy sa pagtulong sa OFW, sa environment, nagawa naman natin. Nangarap ako na makagawa ng pinakamaraming bahay sa Pilipinas, nagawa ko naman. Nangarap ako na makapagtanim ng pinakamaraming puno sa Pilipinas. Hindi ko alam kung may masihigit sa akin, pero at least mahigit ng 1 million na tanim natin puno. Subalit napakahalaga rin na ngayon sa medyo hindi na tayo masyadong bata, na iba na pangarap natin ngayon. Nakikita ko sa pag-ikot natin sa buong Pilipinas na talagang kahirapan ang sinisigaw ng tao. So naisip ko, siguro ang pinakamagandang pangarap na pwede mo pang pangarapin ay yung tulungan mo na makaahon ang ating mga kababayan pamula sa kahirapan. Yan ngayon na aking pangarap na gusto ko sanang subukan na makamtan. Meron tayong mga batas dito at sa akin mahalaga na ang batas ay i-implementa. Kung talagang mayroong pagkakamali, dapat ay ma-prosecute yan. At kung hindi tama yung pagtaas ng kanyayaman, dapat ma-prosecute din yan. Ako naman, kaya malaki na aking dinideclare dahil ako naman ang nagiging makatotohanan sa aking mga deklarasyon. Pwede ako mag-declare na maliit, pero yan magsisinungaling ako. Kaya nilalakihan ko talaga at kung ano talaga yun ang nilalagay ko. Alam mo, depende yan eh. Kasi kung artista ka naman, o meron kang kapatid na artista, o sinusuportahan ka ng isang studio, isang TV station, maraming mga hindi mo talaga masasabi kung magkano kailangan mo. Pwede kasi matagal ka ng artista, yung ganyan. Depende. Ngayon, kung walang nakakakilala sa'yo, isa ka lang mahirap na wala namang may kilala na apelido mo, siguro mas malaki ang kailangan mong gastusin para makilala ka. Pero mahalaga, hindi ka magbabiolate o ilalabag sa batas. Well, siyempre, lahat naman kami, hanggat maaari, wala kaming gagastusin kung maaari lamang. Pero sa akin, meron tayong limitasyon sa batas at ako yung sumusunod naman dyan. Yung nga malungkot eh, mukhang wala pa eh. Kasi sabi kayo na sabi na mayaman ako, wala tuloy nagbibigay. Kaya ako'y naawa na sa sarili ko. Alam mo, sa tingin ko, yun naman ang advantage ko talaga dahil sa alam naman nila na ako talaga halos ang gagastos dito at alam naman nila na sa lahat naman na magbibigay na tayo independent at hindi tayo umaasa naman sa isang mga business interest. Alam mo, maski naman ako nung congressman pa lang o senador pa lang, alam naman nila na ako independent at kaya nga napapagbintangan ako na hindi pala away. Akala nila dahil hindi ko inaaway, ako'y sumasang-ayon na ron. Pero totoo niyan, ang kadahilanan, independent na kasi ako eh. Kaya hindi ako nagkokomenta masyado madalas sa ibang tao. Hindi ako nagkokomenta raw sa Pangulo. Talaga naman, dahil hindi ako nagkokomenta talaga maski kanino. Pangulo, oposisyon, basta ako hindi makomenta ng tao dahil gawala ako ng gawa dahil ako'y independyente at sa aking mga gawain at mga pananaw. Hindi dapat eh. Hanggat maaari sana huwag tayong gagamit ng resources ng gobyerno para sa kampanya. Hindi naman maganda yan at hindi tama sa tao. Dapat ang tao ay huwag natin kukuha ng pera. Kung gusto natin mapakilala, nasa problema natin yan. Pero huwag tayong gagastos ng pera ng gobyerno.